Arestado kaninang umaga ang dating aktor na si John Wayne Sase, 35 anyos, matapos itong mahuli sa isang hotel sa Oranbo, Pasig City bandang alas 6:15. Inakusahan si Sase ng pagpaslang sa kanyang kababata na si Lionel Eugenio, 40 anyos, kagabi sa barangay Sagad, Pasig City. Batay sa ulat, nagtamo si Eugenio ng 4 na tama ng bala mula sa isang kalibre 45 bandang alas 7:30 ng gabi. Kinumpirma ng mga saksi na nagbibiruan pa umano sina Sase at Eugenio bago naganap ang insidente. Ang kwento po nung anak ko, tinanong ko kasi sabi niya, "Mami," sabi niya ganon, "nandiyan kami sa kanto ni ate ni Tito," sabi niya ganon, tsaka si John Wayne. Sabi pa namin ni ate kay John Wayne, "Kuya John Wayne, pautang muna kami 100. Ang sagot daw sa kanila ni John Wayne, "O sige, gusto niyo kapalit buhay." Nagkukwentuhan yung dalawa, naglalandian pa nga po si John Wayne tsaka yung kapatid ko. Nung pumasok po yung kapatid ko, nauna daw pong pumasok yung kapatid ko kasi wala nang kakwentuhan eh. Umalis na yung anak ko tsaka yung tsahin ko. Umupo pa raw po dito yung kapatid ko. Nakita nung asawa po nung kapatid ko rin. Nadiskubre ng pamilya ng biktima ang katawan nito sa isang madilim na eskinita matapos marinig ang mga putok ng baril. Nandun po kami sa loob ng bahay ng asawa ko. Tapos may narinig ako na putok ng baril, sunod-sunod, mga 5 beses po iyon. Tinignan ko yung oras, 7:26, yung oras ng putok ng baril. Tapos sabi ko doon sa asawa ko, "Lumabas ka nga, tignan mo kako, putok ng baril yun, tanong mo." Sabi ko nga, kasi malapit lang po yung tunog eh, nung putok ng baril eh. Ngayon lumabas po yung asawa ko, ang tagal niyang bumalik. Tapos pagbalik po niya, marami na silang bumalik. Sabi niya sa akin, "Patay yung kapatid mo." Sabi niyang ganon, binaril. Sabi ko, Sino ang bumaril? Sabi nung asawa ko, si John Wayne daw. Yun ang nakita daw nung mga taong nagtatakbo nga dito, si John Wayne po sa iskinita. Pinuntahan na po namin yung kapatid ko. Diyan po pala nangyari sa iskinitang yung madilim. Ngayon, nung pagdating ko, tinanong ko doon sa mga nakatambay sa labas ko nasan si John Wayne. Ang sabi nila, tumakbo na raw. Simula maliit pa lang magkakabarkada na sila. Kaya tong kapatid ko, sa kanya din. Yung tiwalang-tiwala, gano'n. Tapos kapatid ko nga, tinatawagan niya yung para magpa-service si John Wayne sa BGC. Kasi may motor po yung kapatid ko eh. Parang semi-habal-habal lang po gano'n. Nabatid na dinala na si Sase sa Eastern Police District para isailalim sa paraffin test. Na-recover naman ng otoridad ang sinasabing baril na ginamit ng suspect. Ayon sa impormasyon, sinabi umano ni Sase na matagal nang may alitan sa pagitan ng biktima at ng suspect. Samantala, hindi nagbigay ng pahayag ang pamilya ni Sase tungkol sa insidente, ngunit nagpasalamat naman ang pamilya ng biktima sa mabilis na aksyon ng Pasig City Police Station. Sabihin ko lang sa kanya, sana inisip niya na hindi iba sa kanya yung kapatid ko. Lahat ng katarantaduhan niya, lahat ng pagtitrip niya, sinasakyan ng kapatid ko, iniintindi siya, lagi siyang sinasabihan. Hindi nga po kayo maniwala, may patay dyan, di ba po, sa street namin. Dumalaw si Mayor Vico. Ang sabi niya, nagtatakbo siya dito. Ang sabi niya sa akin, papatayin daw siya ni Mayor Vico, babarilin siya. Wala po talagang ibang may baril dito sa lugar namin kundi siya kasi nangyari na po yan. Bago po mangyari itong sa kapatid ko, naghabulan silang magpinsan. Dala niya yung baril na kulay silver. Hinahabol niya ng baril yung pinsan niya, babariling niya. Kaya lang kami naglabasan kasi dumating yung asawa nung hinahabol niya, nagtitili, nagsisigaw, kaya po kami naglabasan dito sa bahay namin. Tapos pagharap niya sa amin, nakita ko may baril. Lahat kami dito, nakita po namin may baril siya dito, kulay silver yon, dito nakalagay niya noon. Ilang beses na silang nire-raid dahil sa drugs. Taong 2016 nang nasangkot si Sase sa operasyon ng Oplan Tokhang at huli namang napanood sa isang teleserye noong 2021. Kasalukuyan niyang haharapin ang kasong murder at illegal possession of firearms. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.